Mga kaprobinsya, yung mga kalabaw natin dito, oh. Ito yung bago nating kalabaw. Maliit pa. Hello. Yan. Para sa akin mga kaprobinsya, yung kalabaw na to, gwapo na to. Kahit hindi man siguro siya pure, pero may lahi na siya. Kasi dito sa amin, napakahirap maghanap ng pure na kalabaw na buffalo. At may nagsabi po na lugi tayo sa pagbili natin sa kalabaw na yan, kasi yung bili natin ay nasa 29,300. Pero sa tingin namin, hindi na kami lugi sa 29,300. Kasi yung ganitong klaseng kalabaw, pag malagaan natin sa loob ng mga isang taon, mabilis lang ito lumaki. Basta maraming pagkain. Yan o. Mailap siya. Yung isa dito, ito yung masabi ko na medyo lugi tayo kasi medyo mahal yan. Parang hinay ka na ba? Pero galing po siya sa pasto. Doon sa malaking pasto dito sa amin dati. Dati po malaking pasto yan at kilalang kilala sa mga kalabaw na buffalo. Pero sa tingin ko po, na-inbreed na siguro yung mga kalabaw nila dyan. Kaya nagka-interesado tayo. At nang nakita natin to, parang napasubo na kami. Na hinaikan na. So binayaran lang namin. Pero doon lang tayo babawi sa kanya pag magkaroon na siya ng anak. Yan. Medyo payat siya. Hindi pa natin napataba. Dahil sa panahon ngayon dito sa atin na wala pang mga damo. Napakalakas sana nilang kumain. Pati yung isa natin kalabaw, oh. Yung kalabaw namin na lalaki mga kaprobinsya, si Palo, noong una napakaitim yung kulay niya nang dumating sa dito. At ngayon bigla lang nagbago yung kulay niya. Napakagwapo niya tingnan dati dahil sa kanyang kulay na itim. Sa mga nakasubaybay po sa ating mga video, siguro nakikita nyo po ang kulay sa ating kalabaw dito na lalaki. Itim na itim. Yan. Pero ngayon, oh, bigla lang nagbago yung kulay ng ating kalabaw. Hindi na siya buffalo tingnan pag hindi natin makita yung kanyang sungay. Parang bistiso na siya mga kaprobinsya. Or mix na siya. Siguro yung tatay niya ang buffalo, kulay itim. Pero akala natin nung una na nagbago yung kulay niya dahil siguro sa lubluban namin dyan sa tubig. Pero napapansin ko po na pati balat niya hindi na itim. So yan. Pero okay lang naman. Walang problema basta lumaki sa dito sa ating area. Maraming nagsuggest po ng pangalan sa ating bagong kalabaw. May nagsabi na Paloma daw. Ito po si Paloma mga kaprobinsya. May Paloma na tayo. Pero ang nagustuhan ko po na ipangalan sa kanya ay si Paula. Yan po ang nagustuhan natin. Si Paula na, bro. Paula. Oh. Paula. Oh. Ano si Paula? Palwa. Palwa. Si Paula, pakawala na namin dun sa tanim namin ng mga napier. Hindi na siya nahiya dito sa amin mga kaprobinsya, oh. Sanay na siya, kahit pakawala lang namin, hindi siya umalis. At pag galing siya sa lubluban, pumunta agad siya sa tanim natin ng mga napier. Yan. Tapos dyan sa gilid, marami pagkain dyan sa gilid. Doon sa pumunta, oh, kasi may mga damo doon. Pati yung si Paloma. Mas maganda pa si Paula kay ni Paloma. Tingnan natin pag magkaroon ng ulan dito, tapos marami na tayong damo. Subukan natin siya na pakainin ng marami para tumaba. Pero si Paula, oh, napaka-cute niya tingnan. Pero isa sa ating napapansin dito mga kaprobinsya, yung kulay nila parang nagabase sa ating paliguan o lubluban. Kasi si Paloma,
yung balahibo niya, unti-unti nang nagbago yung kulay. Pero nang dumating siya dito, napakaitim niya. Yan. Pinakawalan na namin. Pag mainit na yung panahon, dalhin na namin sila sa lubluban. Si Palo, bigyan lang namin ng napier. Unti-unti nang naubos yung mga napier namin dito mga kaprobinsya. Sa ngayon yung pinapakain namin sa aming mga baka, yung mga banana trunks. Pero kakaunti lang po yung tanim natin dito na saging. So darating yung panahon dito na puro feeds na lang yung ipakain natin sa ating mga alaga. Yung mga baka natin, oh. Yung Holstein napakalakas uminom ng tubig. Nilagyan po namin sila lahat ng busal para may backup na tali. Delikado pag nasa ilong lang. Sigurado po tayo mga kaprobinsya na mamayat sila ng kundi yung ating mga alaga. Total di pugi, oh. Murag ni niwangin sa gamay dahil sa kakulangan ng damo. Pero okay lang. Hindi pa naman natin siya ibinta. At mas mukhang okay siguro ng medyo payat. Basta taga-kasta. Kasi yung kambing natin na mataba na, hindi na siya aggressive sa mga babaeng kambing. Yan po ang ating mga baka na wala nang damo. Pagkainin namin ng feeds. Ang sistema namin dito, pagkainin namin sila ng feeds. Tapos magkuha kami ng mga banana trunks at yun po ang ipakain sa kanila. Napakalakas naman nilang kumain. Pero budget lang. For survival lang muna mga kaprobinsya. Yan po, oh. Palagi namin binigyan ng King's Beta Plus yung mga pagkain sa ating mga alagang baka. Ito po. Yan. Pag palagi natin binigyan ng King's Beta Plus, napakaganado nilang kumain. Kahit ano, kainin nila. Kahit yung dahon ng tubo, kahit yung dahon ng damo, kainin nila. Dahil yan sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Yung King's Beta Plus may multivitamins siya, minerals, amino acid, electrolytes, essential elements, and probiotics. Pwede siya sa baboy, manok, baka, pato, kabayo, aso, kambing. Pwede din siya sa rabbit mga kaprobinsya. At napakasimple lang ang paggamit sa King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Isang kutsara lang sa bawat 4 na litrong tubig o isang kutsara sa bawat 3 kilong feeds. Si Josh, oh, binigyan pa siya ng feeds. Yan. Napakabilis lang niyang lumaki. Mamaya magkuha tayo ng Japanese or apple para kay George. Yung mga baka natin na galing sa Batangas, hindi pa naglandi. Yun po ang hinihintay natin sa kanila para dumami sila dito. Napakatanggad po sa ating mga baka mga kaprobinsya na galing sa Batangas. Pati mga babae, parang lalaki yung tindig nila. May bukol pa sa likod. Si Batang, oh. Uy. Yung busal niya parang pinagat siguro to. Kaondo. Napakadali lang naubos ng isang balde, oh. Ganyan po sila kalakas kumain ng feeds. Oops, dong nakuha ng tubig. Si Lemer, oh. Napakalaki yung tainga ni Lemer.
Lakas kumain si Paula at si Paloma. Pero yung mga napir natin malapit na maubos. Yan napakataba sa napir namin dyan. Kasi sa mga nakarang buwan, naglagay pa kami ng sprinkler dyan. Tapos yung mga dumi ng baka, dyan namin tinapon. Pero yung iba, naninilaw na. Masunog na pag sunugin natin. Dahil sa sobrang tuyo ng mga dahon nila. Nagkuha tayo ng inigofera para kay George. Op. Base po sa ating experience dito mga kaprobinsya, dito sa amin, iyan po yung indigofera at saka ipil-ipil. Hindi katulad sa Maria de Agua na pag tag-init tulad ngayon, maninilaw yung dahon nila. Yung ipil-ipil namin dun kakaputol pa lang namin, pero yung sanga nila napakadaling tumubo. Hindi naninilaw. Pero pag magputol kami ng Maria de Agua ngayon, tapos sobrang init, parang mamamatay yung Maria de Agua. Kaya yung ipil-ipil at saka indigofera yung paramihin natin dito. Yan po dito sa ating lugar. Sa ngayon na wala pang ulan, hindi pa tayo makapagtanim. George, kainin mo ito, George, ha? George, kinain na niya mga kaprobinsya. Pag magkapunta tayo ng Iriawan, magkuha tayo ng mga buto ng indigofera para ipunla. Tanggalin natin yung mga dahon para hindi nahirapan si George. Nagustuhan na niya yung indigofera mga kaprobinsya. Nung una hindi siya kumain. Pero dandahan natin in-introduce sa kanya. Ayun, kumain na siya. Maya may lakad kami. Puntahan natin yung bata na nakapulot sa wallet ni Sir sa mga nakaraang video po natin. Sa mga hindi nakapanood sa una natin mga video, may bisita tayo dito na pumunta sa Iriawan, tapos nag side step kami dito. At nang nakauwi na tayo, pati sila din, bigla na lang na laman na yung wallet ni Sir nahulog na. Kasi nadula po sila mga kaprobinsya. Pakalayo po yung napuntahan na nila. Buti na lang nakita natin sa tulong ng ating mga kabarangay dito. Sa tulong ng aming barangay captain, Melchor Kapanay. At sa mga
kaibigan natin dito sa FB. Tinulungan nila tayo para makuha yung wallet na nahulog. Napakalaking tulong yung FB mga kaprobinsya. Kasi nang hinanap ko dito yung wallet doon sa may sapa, kasi doon kami nagparking. Hindi ko nakita. Nawalan na ako ng pag-asa na makita pa natin yung wallet na yon. Nagpost po ako sa FB. Walang, nagbabakasakali lang tayo. Baka makatulong yung FB. At napakalaking tulong po. Na laman namin agad na may nakapulot na pala sa wallet ni Sir. Wala naman ibang naghanap, tayo naman. So, binigay nila sa atin. Busog na si George, oh. Hindi ko fira na ibigay natin. Yan. Sagana sa pagkain. Ito yung ginawa natin, oh. Na kinuha natin yung mga dahon, oh. Pag may mahulog mga kaprobinsya, hindi na nila kainin. Yan po ang ugali ng kambing. Lalo na pag sagana sa mga pagkain. Tingnan niyo po yung katawan ni Diyos, oh. Nasanay na siya sa kanyang pagkainan. Marunong na siya dumukot. Yung mga coin natin, oh. Kahit walang submersible pa mga kaprobinsya, okay lang. Sanay na sila na walang submersible pump. Tumalon. Yung asula natin dito, oh, natuyo dahil sa sobrang init. Ang gagawin natin dito, lagyan natin ng net para may protection sila sa init. Pati yung isa nating pan, ganoon din. Kailangan ng shade. Takpan natin to ng net. Net lang ang itakip natin. Yan, oh. Tinapyan natin. Pero yung ating mga crayfish mga kaprobinsya, hindi natin alam kung ano ang resulta. Dumami kaya sila dyan or wala na, or hindi sila nakasurvive. Napakabilis lumaki dito mga kaprobinsya, oh. Ating tilapia. Pag maghuhuli tayo sa kanila, hindi na tayo mahirapan, oh.
Nagkumpulan lang sila. Yung koi malaki na. Paminsan-minsan lang tayo nagbigay ng feed sa kanila. Kinuha ako sa ating koi dito at sa tilapia. Mga matibay yung isda natin. Kahit sa sobrang init ng panahon. Pero nakasurvive pa rin sila. Ang bilis lumaki sa ating mga tilapia. Hugot na gani. Nakawala yung isa nating baka dito, oh. Yung puti. Oh, dola ko daw basi hikot ni mare. Ay kita nodra. Uy. 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 Lapaw pa. Problema. Di ang tayo kuligan. Buat mantap. Yung katawan nyo nahuli. Napaka niya yung kuan, tali. Nahuli na sana. Dadagan yung tanggol. Go. Ito, wala na gawin. Ito yung balde do. Balde. Oo, may doon ito. Doon talaga yung mga baka, mga kaprobinsya. Basta makawala sa tali nila. Mailap.
Master sa. Kita mo na? Daw? Oh, kita ko na. Ah. Kung gano'n ka, kamaster. Nenay abog. Lagyan siya ng musal at saka tali sa ilong para hindi siya madaling magkawala. Hindi naman siya masyadong mailap mga kaprobinsya. Pero pag nawala silang tali, para matakot sa tao. Yan po. Success na yung paglagay namin ng tali. May busal na. Si Marimar, masikip na yung busal niya. Kailangan na po i-adjust. Malambod. Ano pa ako? Ano jo? Lupagirik-girik ra. Girik-girik ato dong. Tabay girik-girik sa lalom dong. Saya ko nagtabangi. Ay, natubo mo gitu ay. Ditubo lagi sa. Okay na. Ah. Mga kaprobinsya, kainan na po. Ito yung ulam namin, oh. Bangos na paksiw. Yan. Ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Nada kasi. Takot ako yung dudong kaya yaman yung unang horot. Kari mo napita ba? Dodo. Go. Rồi. Gusto mo gawin? Tumangkol mo, kulit na. Kaya makita niya. Napikasi mo rin bago yun. Magkakaroon ng kandeng? Doon. Muli mo diyan. Dekat aja mungkin.
Duduk dong. Duduk. Ya ha. Gagap. Nakakapit. Natulungan na ito mga ano. Dahil po mag-inog. Iya, mo ba? Kaya wala ko kasi. Tanggi ka daw. Ano mo to? Ni chat ka, si chat ko pwede. Ano mo tagsabo ako? Bago. Gumbong ko. Ha? Enggak ikaw. Ang ganda na ako. Yun pala mga libugo ng bayan. Ang tabang. Gago. Ha? Naghatag mo niya. Tato parang ikan gini ya. Gago. Ano naman sabi? Bisa.